Hindi po approve sa amin, illegal po yun. Hindi lang po ito usaping pampolitika, pero we are talking about the basic tenets of human rights. And ito po ay isa sa mga 5 principles po ng PDP. Ito po yung authentic humanism. So, nirerespeto po natin ang dignidad ng bawat tao. Kaya mapansin po ninyo, sa panahon po ng ating Pangulong Duterte ay nirespeto po nila lahat kahit po kritiko, kaya wala pong ganitong pang-aabuso. Kaya hindi lang po ito overkill, sir. Ito po ay illegal na abuse of power ng mga nasa otoridad ngayon. Hindi lang po ito overkill, kundi illegal per se po ito. Hindi porket hawak po nila yung warrant of arrest ay may karapatan na po silang manira, may karapatan na po silang manakit ng mga tao. At kung mapansin nyo po, ang mga police officers po ay ginamit din ng SAF. Hindi naman po terorista po yung taong i-aaresto. Ma'am, meron pong comment ang PDP Laban hinggil po dito sa paggagawad ng hustisya sa kasalukuyang administrasyon bilang abogado po at bilang Secretary General at spokes ng PDP. Approve po ba sa inyo yung ginawang raid ng PNP sa mga compound ng KOJC? Hindi po approve sa amin, illegal po yun. That's why we immediately issued a statement in support of our party chairman, PDP Laban, PDP chairperson, former President Rodrigo Roa Duterte. Because hindi lang po ito usaping pampolitika, pero we are talking about the basic tenets of human rights. And ito po ay isa sa mga 5 principles po ng PDP. Ito po yung authentic humanism. So, nirerespeto po natin ang dignidad ng bawat tao. Kaya mapansin po ninyo, sa panahon po ng ating Pangulong Duterte ay nirespeto po nila lahat kahit po kritiko, kaya wala pong ganitong pang-aabuso. Kaya hindi lang po ito overkill, sir. Ito po ay illegal na abuse of power ng mga nasa otoridad ngayon. Po, at pinuna nga ni, siyempre, abogado, alkalde, naging piskal pa si former President Duterte, ang pong party chairman. At ito ba'y mainam na approach to justice ng isang pamahalaan na sinasabi para po sa unity? Sabi ni Captain Dado kanina sa aming panayam, unity, divisive yung ginagawa ninyo. At actually ma'am, dalawa lang nakakaalam. Ikaw, buong KOJC, at tatlo pala at buong mundo. Sir, it is a bad precedent. Bad example po ito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Because if the authority could do that in a very influential religious person, hindi po excuse na gagawin po nila ito sa ordinaryong tao. Kaya po we cannot remain silent because hindi lang po ito usaping pampolitika, pero sa sinabi ko po, ito po ay usaping abuses of human rights. So it's a basic constitutional rights that being violated here. So we are in full support of our party chairperson, former Rodrigo Roa Duterte, in taking legal action against this abuse of authority. Mas Dada? Ayun, nako, ay magandang gabi po, attorney. Gusto ko lang pong malaman, since nakita natin na maraming kakulangan dito sa mga nangyaring pag-serve ng warrant na ito, do you think deserve po nitong issue na to na madinig sa kung anumang komite sa Senado? Pinag-uusapan na po yan ng mga PDP senators natin, whether or not they would initiate a Senate investigation in aid of legislation regarding this matter. Pero ang pinaka-importante po sa lahat ay maaksyonan po ng korte ito ang abuse of authority po ng ating mga kapulisan. Dahil hindi lang po ito overkill, kundi illegal per se po ito. Hindi porket hawak po nila yung warrant of arrest ay may karapatan na po silang manira, may karapatan na po silang manakit ng mga tao. At kung mapansin nyo po, ang mga police officers po ay ginamit din ng SAF. Hindi naman po terorista po yung taong i-aaresto. Kaya masyado pong blatant ang constitutional violations po na nangyari po dito sa pag-serve ng warrant of arrest. But as to what you've said na whether or not it deserves an
a Senate investigation, pinag-uusapan po yan ng mga PDP senators because we want to delineate po kasi yung political issue at saka yung basic tenets of human rights. So, ngayon po ay nagpupulong po yung ating mga PDP senators para po aksyonan or magkakaroon po tayo ng agarang hakbang against po dito sa paglabag po ng human rights ng ating mga, hindi lang po sa akusado, pero mga kababaihan po din ito at mga bata po ang biktima po ng pag-serve ng warrant of arrest. Kasi yan po ang yan po ang posisyon ng inyong partido at marami po sa ating mga tagapanood, lalo na sa YouTube, hinahantay o inihintay yung mga statements ng iba pa pong miyembro ng inyong partido. Kasi po si Senator Robin Padilla ay naglabas na po ng kanyang statement at hinahantay po o hinihintay po ng mga followers natin at mga tagapanood kung kailan daw po magbibigay ng statement yung iba pang mga PDP senators. Antabayanan po natin yan. Pero meanwhile, yung pong statement ng PDP Laban through Secretary General ay statement na din po ng mga PDP Laban senators.